Matthew 11:28 to 30, the centerpiece of the Jesus doctrine. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Hindi natin pagsasawaang ulit-ulitin, balik-balikan at ipangaral ang kaunting verses na ito na naglalaman ng puso ng ministry ni Jesus. Magbigay ng kapahingahan. Kapagod, mapagod. Talagang nakakapagod ang magpagod. Salamat Panginoon dahil kayo'y kapahingahan. Sa iba't ibang aspeto ng aming buhay, pahinga ang ibinibigay nyo sa mga tunay na nakikinig sa inyong tinig. Kapayapaan ng loob, katiwasayan ang ipinagkakaloob ninyo. Hindi kabagabagan, hindi hirap, hindi pagod. Nawa papaglinawin nyo aming isip at lalo pa naming maunawa, palalim ng palalim, pataas ng pataas, at palawak ng palawak ang pag-unawa namin sa tunay na diwa ng inyong kapahingahan. Lead us, teach us, maging sa mga kwentong paulit-ulit namin binabalikan. Bigyan nyo kami ng mga bagong pananaw, bagong kahulugan para mabuo, maski man lang unti-unti at dahan-dahan ang aming pagkaunawa sa inyo. Teach us, lead us. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. John 8:3-11, ang walang kamatayang kwento ng babaeng walang katapusan ang pagtuturong pwedeng ibigay sa atin. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang siya, sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa'yo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Isang paulit-ulit na pag-aaral ang ginagawa natin sapagkat napakaraming katuruan na makakatas sa kwentong ito ni Jesus. John 8:3, isa-isahin natin. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. Isang malaking iskandalo, isang malaking gulo, ayon sa kanilang mga patakaran at tradisyon. Pero sino mga pagod dito? First of all, the Pharisees and the teachers of the law of Moses. Pagod din sila kasi kapagod magbantay ng kasalanan ng kapwa. Nasubukan niyo na ba magbantay ng kasalanan ng kapwa? Magbantay sa mga pagkukulang ng asawa, ng anak, ng kapitbahay, ng kaibigan, ng katrabaho? Nakakapagod yang gawang magpulis sa buhay ng may buhay. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 7:3, bakit pinapansin mo ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero di mo pinapansin ang napakalaking kahoy sa sarili mong mata? So kitang-kita natin ay tinuturo ni Jesus, huwag mong pakialaman ang buhay ng may buhay. Huwag mong suriin ang buhay ng iba, buhay mo ang atupagin mo. May pagod pa dito. The woman who had been caught in the act, pagod din siya. Kasi kapagod maghanap at mag-maintain ng papa or ng mama. Kaya sa babae na nakatagpo ni Jesus sa may balon, nung gustong iayos ni Jesus ang buhay niya, sabi ni Jesus, John 4:16-18, sabi ni Jesus sa kanya, sige, tawagin mo ang mister mo at isama mo dito. I'm reading from the New Testament Pinoy version. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sabi ni Jesus sa kanya, tama ang sinabi mo wala kang asawa. Kasi 5 na ang naging asawa mo
At hindi mo rin asawa ang kinakasama mo ngayon. So, totoo ang sinabi mo. So, pagod na rin ang babaeng ito. Matapos ang 5 lumipas sa kanyang buhay, may ika-6 pa na hindi rin naman niya legally asawa. So, pagod na pagod din ang mga ganitong uri ng tao. Kapagod magsikreto ng affair, kapagod magtago. At kapagod din maghanap buhay sa ganyang paraan. Tulad ng babaeng nasa original kwento natin na ang ating pinakamadaling maisip ay ibinebenta niya ang kanyang katawan. Siguro wala na siyang ibang maibenta at maipaghanap buhay. Kaya kawawa naman talaga ang tunay na kalagayan ng babaeng ito. Tapos inuusig pa siya ng lipunan at siya lang ang babatuhin, yung lalaki, hindi. John 8:3-5, sa pagpapatuloy ng kwento ng babaeng dinala kay Jesus, they made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" Meron na silang malaking omission because the original law says both the man and the woman should be stoned to death. Pero yung mga lalaking pare, yung mga lalaking Pharisees, yung mga lalaking leader ng kanilang lipunan, over time, napilipit nila yung law, yung babae na lang ngayon ang babatuhin. Yung partner in crime, hindi na. So sabi niya, ano masasabi mo tungkol dito? Ano pang nakakapagod mga kapatid? Nakakapagod ang law of Moses. Nakakapagod itong sundin. Nakakapagod ipairal. Nakakapagod na pasanin araw-araw. Kasi nag-succeed ka na sa law number 1, nag-fail ka sa law number 2, nag-succeed ka sa 9, nag-fail ka sa number 10. James 2:10, pag nilabag ninyo ang isang utos, kahit na sinunod niyo ang iba pa, guilty na kayo sa paglabag sa lahat ng ito. So, pakyawan ang law. Everything or nothing. When you obey 9 out of 10 and you fail in 10, you fail in all. Nakakapagod. At nakakapagod sumunod, tapos hindi mo naman nasusunod, nakakapagod mag-guilty. Kapagod mag-fail. At kapagod magpaka-perfect. Kaya nakakapagod sobra ang buhay. Kaya ang gusto ni Jesus, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan kasi alam ko, pagod na pagod kayo. John 8:6-7, balik sa kwento. They asked Jesus this question because they wanted to test Him and bring some charge against Him. Anong charge? Pag pinairal ni Jesus ang kanyang love, sasabihin niya, huwag batuhin, ibe-break niya ang law of Moses, pwede siyang i-demanda. Pero pag sinabi niyang batuhin, pinairal niya ang law of Moses, hindi siya madedemanda sa hukuman, pero nilabal niya ang sarili niyang batas of love. Kaya wala kang susulingan, parang lose-lose. Kahit saan talo ka. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. They kept on asking Jesus about the woman. About the woman. May mga nagsasabi at nag-iisip na isinusulat ni Jesus doon sa alikabok, kasalanan ng mga taong nandun. About them, not about the woman only. So tanong pa rin sila ng tanong kay Jesus at sinisilip-silip nila siguro yung isinusulat doon sa lupa. So, kapagod magtanong, lalo't nagtatanong ka lang para manghuli, para maghanap ng butas, para kasuhan mo isang kapwa. Nakakapagod matanong. Yung lagi kang tinatanong, lagi kang sinusuri, lagi kang tinetest, at kapagod lalong mausig. So lahat doon pagod. Si Jesus lang siguro ang hindi pagod dahil alam niyang i-protect ang sarili niya mula sa panlilinlang na ito ng sanlibutan. Pero just the same, nakakapagod yung ginagawa niya na pinagtsatsagaan niya itong mga taong to na kung ano-ano lagi ang issue sa buhay. Matthew 12:7, sinabi ng scripture, imbes na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba. So nililinaw dito ni Jesus kung ano talaga ang gusto ng Diyos. Imbes puro handog, puro ritual, puro seremonya, kanya, mas gusto ko na makita sa inyo, yung maging maawain kayo sa kapwa. Yun ang gusto kong offering. Hindi mga baka, hindi mga dugo ng kambing, hindi mga dugo ng ibon. Ang gusto ko, ang makita kong ibinibigay nyo sa akin na handog, yung maawain kayo sa kapwa. I desire mercy, not sacrifice. Baliwala ang pagrangiging relihiyoso, baliwala ang lahat ng handog, baliwala ang lahat ng gawain, kung di ka maawain sa kapwa.
Nababaligtad pa nga kumisan, karelihin mo, lalo ka nagiging malupit sa kapwa. Dahil, lalo mong iginigit yung law of Moses sa buhay ng mga tao, hanggang gusto mong batuhin hanggang mamatay ang kapwa mong sa tingin mo'y nagkakasala. Imbes magpabait, nagpapalupit yung law. John 8:7-9. Finally, he stood up and said, "If any one of you have never sinned," and of course, wala nang qualified, kasi if anyone never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Once again, he bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest. So, hindi sinabi ni Jesus na huwag niyong batuhin. So, hindi nagtagumpay yung mga tao na hanapan siya ng butas para may demanda. Hindi rin naman niya sinabing, batuhin niyo. But it had a chilling effect. Yung pinagsamang isinusulat niya sa lupa na maaaring ang mga kasalanan ng mga tao doon at yung kondisyon na ibinigay niya na ang walang kasalanan ay siyang maunang bumato, because of that, no one dared to throw the first stone. And if there is no first stone, there can be no second, nor third, nor fourth, and so on. Sa makatuwid, ang umiral na batas, yung batas ni Jesus ng pag-ibig, pagpapatawad, at habag, maging sa mga inaakala natin, ay dapat parusahan. Pagod na siyempre yung babaeng yun. At kung ikaw naman ang magsasabi na, huwag na nating batuhin, ikaw naman ang babatuhin ngayon. At kung ikaw ang nambabato at sinabing pag nambato ka, babatuhin ka rin, lahat kayo pagod. Kasi kapagod, mapagbalingan ng pansin, ng sisi, ng judgment. Sabi kasi, sige, yung walang kasalanan, bumato na. Pag ibinato mo si Moses, ibabato rin sa'yo si Moses. Kaya mapapagod ka, ikaw ang mapagbabalingan ng sisi. Yung mahilig mambato ay babatuhin. Yung mahilig manghusga ay huhusgahan. Kaya, mapapagod ka rin. Matthew 7:1-2, sabi ni Jesus, huwag niyong husgahan ang kapwa niyo para di kayo mahusgahan ng Diyos. Kasi huhusgahan kayo ng Diyos ayon sa paghusgan niyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit niyo sa iba. Hindi ka marunong magpatawad, hindi ka papatawarin. Kuripot ka sa kabaitan, di kukuriputan ka rin ng Diyos. Pero nag-uumapaw ka sa pagpapatawad, sa habag, hindi ganun din ang igaganti sa iyo ng langit. John 8:9-11. Finally, Jesus and the woman were there alone. And that is what we need, aloneness with Jesus. We don't have to face God together with the whole community. You face God alone. And you bring your case not to a court of many people, not to a jury, but to the only one judge, who is Jesus. Ang relasyon natin ay talagang one-on-one.